Si Yahweh na inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Amen. Sa Sa NIV version ng Isaiah chapter 41 verse 13. Basahin ko naman po sa inyo. Mas maganda po siya sa NIV version. For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Amen. Thank you, Lord, sa pagkabasa po ng iyong salita. Amen. Maiksi lamang po yung verse natin ngayon, no? Kung mapapansin po ninyo. Pero napakaganda ng sinasabi at pangako po ng Diyos. Kanino? Sa ating lahat. Anong sabi niya? For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Amen. Lahat po tayo, walang umaten ngayon dito, kahit yung mga hindi umaten, lahat po tayo ay merong kabigatan, merong problema. Tama po ba? Lahat po tayo merong mga alalahanin. May mga iniisip po tayo. Yung sa iba mabigat, maaaring yung sa iba hindi masyadong mabigat. Yung sa iba carry lang. Meron naman yung bigat na. Amen. Pero pong panahon o pagkakataon sa buhay po natin na tayo po ay nagiging hopeless, helpless. Alam mo yung wala kang magawa? Nakaranas na po ba kayo ng ganong uri ng pagsubok? Na yung wala kang magawa, tapos halos lahat ng nilapitan mo, wala din silang mabigay sa'yo. No? Gaano po kahirap na lahat din ng nilapitan mo na alam mong kakilala mo, no? Hihingan mo ng tulong, ay wala din silang pagtugon sa iyo. Kaya nga, helpless, hopeless, actionless ka. Anong gagawin mo kapag gano'n na yung sitwasyon? Diba? Parang ang hirap-hirap. Parang kang naka-chain, nakakadena ka, na wala kang magawa doon sa sitwasyon mo na napakahirap. And then, bigla, papasok, ayan, yung fear, yung anxiety, yung anguish, pwede pumasok ang depression. Amen. Totoo po yun. Pag pala hindi mo na paglalabanan ang depression, doon sa bagay na yon o sa sitwasyon na yon, madali po siyang makaka-penetrate. Yung tipong parang wala nang lahat ni pinuntahan mo na, lahat nilapitan mo na, sa tingin mo sa tingin mo lang naman. Nag-pray ka na't lahat, wala pa rin. Doon pumapasok yung mga ganito, helpless, hopeless, actionless, no? At sabay-sabay darating sa'yo yung takot, no? Yung anxiety, alam mo yon, di ka na makakatulog sa kakaisip ng sitwasyon mo. Paano ka makakalaya doon sa sitwasyon mo na gano'n? Paano mawawala sa'yo yung kabigatan na yon na meron kang kinakaharap? And then yung anguish yung talagang, alam mo yung malalim pa siya sa word na malungkot, no? Mas malalim pa siya sa word na malungkot. Yung anguish yung talagang damang-dama mo yung hirap. Malungkot ka na nga, nahihirapan ka pa. Amen. So, where does my help comes from? Saan magmumula yung tulong? Kung lahat ng nilapitan mo ay wala. Saan magmumula yung tulong? Sabi po sa Psalms 121 verses 1 to 2. Psalms, awit po. Sabi niya po rito sa NIV, I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Basahin po natin siya sa Tagalog, Psalms 121 verses 1 to 2. Saan magmumula ang tulong ko? Sa gawin ng bundok, tumitingin ako. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa Diyos lang. Siya lang. Tanging siya lang
ang makatutulong, makaaabot kung nandoon na po tayo sa sitwasyon na sinasabi ko na parang wala ka nang magawa. Amen. Hirap, yung tipong hirap na hirap ka, parang pinipilipit mo na ang Diyos sa kakapanalangin mo. Lord, sabi mo, humingi, mabasa sabi mo yung mga verse ngayon, di ba? Lord, sabi mo, humingi ako at ako iyong bibigyan. Babe, bakit wala? Bakit wala? Minsan po, nangyayari yan. Di ba? Nararanasan mo natin ng mga yan. Pero saan magmumula ang ating tulong sa ganong sitwasyon sa Panginoon? Sabi nga, I lift up my eyes to the hills. Tumingin ako sa bundok. Tumingin ako sa mataas. Sino makikita mo sa taas? Diba? Sabi nga niya rito, where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Ayun naman pala, Lord magmumula sa'yo yung tulong Kung masaya ka na uli, parang napapayapa ka na uli, paano yung tulong dadating sa'yo? Kung ang sinasabi ng salita na to, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Ayun naman pala, magmumula din sa Diyos. Paano gagawin ng Diyos? Paano makakarating sa iyo yung tulong? Paano tutugunin ng Panginoon yung kailangan mong tulong sa sitwasyon na talagang lugmok ka, nahirap ka? Saan magmumula yung tulong? Paano gagawin ng God? Di ba wala kang idea? Wala tayong idea. Kasi nga lahat na lang ng taong kakilala mo, nalapitan mo na, wala silang pagtugon. Ngayon, saan magmumula yung tulong ng God? Hindi ba ang God gumagamit ng mga tao para ipaabot sa iyo ang iyong tulong? Saan magmumula? Kung sinasabi ng Panginoon, Lord God, magmumula pa rin sa Diyos, paano gagawin ng Diyos na tulong? Amen? Alam nyo po, minsan, pakihinaan po yung ating minsan po, alam nyo po, pag ganitong sitwasyon, na nandito po tayo sa lugmok ng sitwasyon na to, alam nyo po ba, ang Diyos nga ang tumutugon at meron po siyang pagtuturo. Yung wala ka nang magagawa, alam nyo, unang papagawa sa iyo ng Diyos, umupo ka. God will make you sit and God will make you ponder. Ano yung ponder? Pag-iisipin ka ng Diyos. Iisipin mo yung kalagayan mo. Iisipin mo yung sitwasyon mo. Until such time, yung isip mo, ang iniisip mo na lang ay Diyos. Dahil nagre-rely ka na lang sa Kanya. At sasabihin mo, Panginoon, wala po akong magawa. Ikaw na po ang bahala. Doon papasok yung dependency natin sa Panginoon. Kasi minsan sinasabi natin that we're dependent to the Lord, pero sa totoo, ginagawa pa rin naman natin kung ano yung alam natin, sa tingin natin, yun yung paraan na dapat natin gawin. Tama po ba? Kung titignan nyo, i-evaluate nyo yung ganong sitwasyon na nagagawa natin, we're not living in faith. Hindi po natin nagagamit yung ating pananampalataya sa ganoong sitwasyon. Napakasimpleng halimbawa, nangailangan ka, diba? Tapos meron kang pinuntahan na tao, no? Na alam mo, yun ang makakapagbigay sa iyo ng pangangailangan mo. Dahil yung tao na yun ay maraming pera. Sa tingin mo ba, pananampalataya yun? Diba hindi? Unless, yung tao na yun magkukusa na ikaw ay pagkalooban. Diba kasi minsan natataranta na tayo Kasi nga kailangan mo na Di ba? Kailangan mo na pero alam mo sa ganung sitwasyon, ang papagawa sa iyo ng God, unang-una, papaupuin ka lang niya. At pag-iisipin ka niya, hanggang sa ang maiisip mo na lang ay ang Panginoon. Siya lang yung nasa isip mo. Isaiah 46 verse 4. Sabi po rito sa Isaiah chapter 46 verse 4.
Sabi niya po sa NIV version, even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. Doon po tayo sa pangalawang sentence. Tingnan niyo, sinasabi niya sa NIV version, I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Di ba napakaganda ng pangako ng Panginoon? Sabi niya, I have made you and I will carry you. Amen. I will sustain you and I will rescue you. Ako ang gumawa sa'yo, kaya ako ang magre-rescue sa'yo. Anong gusto sabihin nito nung pinaupo ka lang ng Diyos at wala ka na nga magawa? Be still. Parang sinasabi niya, be still for I am the Lord your God. Amen? Yan po yung sinasabi sa Isaiah 46 verse 4. At kapag nakaupo ka na at kapag nag-iisip ka na at ang tanging naiisip mo na lang ay ang Panginoon, anong susunod na gagawin, ipapagawa sa iyo ng Diyos? Tingnan nyo ha, ganito yung tulong na binibigay ng Diyos. Hindi talaga yung inaasahan mo na babagsak sa'yo, hindi naman yun eh. Kasi meron pa siyang ituturo sa'yo eh. Amen? Pag nakaupo ka na, nag-iisip ka na, at ang tanging Panginoon lang ang naiisip mo hanggang sa pinupuri mo na siya. Hindi mo na mamalayan, pinupuri mo na siya. Ang susunod na ipapagawa sa iyo ng Diyos, manalangin. Pray. Minsan, kailangan pa ng ganon, yung kondisyon ng ano mo. Kasi may prayer na wala po dito. Tama? Para masabi lang na nag-pray ako, kailangan ilabas ko itong mga salita na to sa aking bibig. But definitely, minsan, hindi nanggagaling dito. Pero yung ganitong sitwasyon, na talagang, ano ka na, yung, ano sabi, yung babad ka na. Babad ka sa presensya ng Panginoon. Doon ka makakapanalangin talaga eh. Doon mo masasabi sa Panginoon. No? Kaya nga sabi po sa Philippians 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Ganito itong mga verses na to, ganon niya pinapakita kung paano gagana itong mga verses na to, kung paano mo mararanasan sa iyong buhay yung mga verses, yung mga salita niya. When you are already engrossed and you are in deep presence of the Lord. Kaya minsan sasabihin mo, hindi ko naman maranasan, hindi ko maramdaman ang presensya ng Diyos. Hindi ko naman malaman kung ano talaga yung tulong ng banal na spirito na sinasabi sa akin. Hindi ko yun maramdaman. Hindi mo talaga mararamdaman. Bakit? Wala ka doon sa lalim. Amen po? Wala ka doon sa lalim na kailangan nandoon tayo sa, kahit naman po dito sa ating pong pagsamba sa pamamagitan ng panalangin. Di ka naman makakapasok sa Holy of Holies unless talagang sumasamba ka sa Diyos. Amen. So, para maranasan po natin yung ganoon, yung sinasabi rito na pag na tayo po ay nanalangin, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, no, with thanksgiving, present your request to God. Doon mo sasabihin ngayon. Kasi nakakapagpuri ka na eh. Tama? Nauna na yung pagpupuri mo sa Panginoon eh. May nabasa po ako, sabi niya, God, when my lips no longer know what to ask for in prayer, please hear my heart. Amen? Pag ang labi ko, hindi niya na alam kung anong sasabihin, dinggin mo yung puso ko. Kasi minsan po talaga, di ba, nasa sulat naman yan sa Hebreo. May prayer po na walang words. Sa sobrang, alam mo nga yun, yung ramdam mo yung paghihirap, pagdurusa, yung parang wala kang kasama. Parang wala kang, parang nag-iisa ka lang na nag-e-exist. No? Ang tanging
gagawin mo? Walang words. Kung hindi, parang sasabihin mo na lang talaga, Lord. Lord, puro ganon. Sa tingin niyo ba, hindi yun naiintindihan ng Diyos? Naiintindihan niya. Nauunawaan niya. Amen. Sabi po sa Romans 12:12, be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer. Amen. Kapag ka meron kang yung affliction, anong gagawin mo? Be patient. Maging mapagpasensya ka. Yes, may deadline ng mundo. Doon tayo natatakot sa deadline ng mundo. Tama po ba? Yun yung mga bagay na akala natin hindi sila nakakatakot. Pero nakakatakot sila. Kaya natatakutan natin. Kinakabahala natin yan pag deadline na, pag due date na. Bakit ka nababahala? Kasi wala ka Tama po ba? Pagka meron ka, hindi ka naman talaga nababahala kasi meron ka. Pero dumarating sa punto na nawawalan ka. Yun yung kinakabahala mo. Dumarating yung pagkakataon na yun. No? Yung due date ng mundo. Isa yon sa mga nagiging panakot sa ating mga tao. Yung mga due date na yan, tatarantahin ka talaga. Amen. Pero anong sabi ng Panginoon sa atin dito? Be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer. Maging tapat tayo sa pananalangin. Amen. Kahit po sabihin mo, ang tagal naman, hanggang ngayon, hindi tinutugon ng Panginoon ang prayer ko. Kaya nga, maging tapat ka sa pananalangin Yun nga yung sinasabi, be faithful in prayer. No? Dahil hindi ka titigil, hindi ka tutugot hanggang hindi na ipagkakaloob sa'yo yung nire-request mo sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Kaya hindi po sinasabi sa atin na hindi tumutugon ang Diyos. Tumutugon po ang Diyos. Nahuli ang Diyos. Sa akala natin nahuli ang Diyos, pero sa totoo hindi po siya nahuhuli. Tayo lang ang nahuli ng pagtawag. Kasi tumatawag tayo minsan kung kailan due date na rin. Amen. Kung kailan nandoon na rin sa panahon na alanganin, doon na lang din tumatawag. Pero kapag walang masyadong alalahanin, hindi ka naman talaga ganun kaanong mag-pray. Hindi ganun kalalim. No? Hindi maramdaman. Amen po ba? Kaya ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon. Di naman po sa lahat ng pagkakataon, huwag niyo pong pagkakamali. Pag pala ganito lang ang prayer ko, hindi naman pala tutugunin ng Lord. Hindi naman po. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Pero ang tinuturo sa atin ngayon dito, kapag nandoon ka sa lugmok na sitwasyon, na minsan talaga darating sa buhay mo, wala kang magagawa. At wala talaga siyang ipapagawa. Kung hindi ito, maupo ka, mag-isip ka, at manalangin ka. Amen. Paano na yung tulong nun? Lord, naupo ka na, nag-isip ka na, nag-pray ka na, paano na yung tulong? Sabi mo, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Paano papasok ngayon yung tulong? Nasaan yung tulong? Naupo na ako, nag-isip na ako, nanalangin na ako. Anong mangyayari? Asan yung hinihingi ko? Parang ganyan. Di ba? Pero kung nandun ka talaga sa presensya ng Diyos, sa sitwasyon na yon, na hindi ka pa rin tumatayo at nakaupo ka pa rin, pondering and praying to the Lord, ito yung isa sa pinaka-precious na answer ng God sa'yo at sa akin. Na minsan, nai-ignora po natin, hindi natin napapansin. Ano yun? Peace. Kapayapaan. Philippians chapter 4 verse 7. Basahin po natin. Karugtong lang ng Philippians chapter 4 verse 6 kanina. Isa sa napakagandang pagtugon ng Panginoon sa panahon na lugmok ka ay ito po. Philippians chapter 4 verse 7. Anong sabi? At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos
ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Anong bibigay sa iyo ng Diyos? Di malirit na kapayapaan. Totoo po ito, hindi nabibili ang kapayapaan ng pag-iisip. Yung parang relax ka na, i-relax ka ng God. Yun yung napakagandang bibigay ng Diyos sa panahon na lugmok ka na at ikay pinaupo niya at pinapanalangin ka niya. Itong ibibigay ng Diyos. Ito yung tugon ng Diyos. Peace. Maaaring sabihin ng iba, hindi naman yun ang hiningi ko eh. Tama? Hindi naman yun hiningi ko. Parang peace. Hindi ko kailangan ng peace. Kapatid, kailangan natin lahat ng peace. Kapayapaan ng pag-iisip. At ano pa? Mag-iingat, yung pagpayapa ang kaisipan mo, tingnan nyo ha, mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. Kasi kung hindi ka payapa at ikaw ay nasa lugmok na sitwasyon, kung ano-ano maiisip mo, magkakasala ka. Ngayon, yung mga pinuntahan mong tao, dahil hindi ka natulungan, gagalit ka doon. Kung di ka man magagalit, sasama loob mo. Tama po ba? Sasama loob mo, ano mangyari sa'yo? Sa puso mo, hindi ba narurumihan ka? Nagkakasala ka? Ang gusto natin, katulad ng inawit natin kanina, anong gusto natin? Pusong dalisay. Pero pag nandun ka na sa sitwasyon na yon, naisip mo, ito, minsan ko lang nilapitan, di ako Alam mo yon, yung mga ganon, di ba? Minsan ko lang itong nilapitan, di ako pinagbigyan. Sasama loob mo dun sa tao. Medyo magkakaroon ka na ng, parang alam mo yung, pag nakita mo siya uli, parang ayaw mo na siyang ngitian. Bakit? Kasi hindi ka niya inano eh. Diba? Hindi ka niya pinagbigyan eh. Hindi ka niya nabigyan doon sa gusto mo. So, palagay mo ba, malinis pa yung puso mo? At diba hindi payapa ang isip mo? Dahil kung ano-ano na yung naiisip mo, sino pa kayang lalapitan ko? Sino pa kayang pupuntahan ko? Ano pa kayang magandang gawin ko? Pansinin mo yung sarili mo. Puro ko. Ano pa kayang magagawa ko? Ko. Wala na si Lord. Ganyan po tayong mga tao. Kahit na sabihin mong mananampalataya na, pag nandoon na sa nalalagay sa alanganing sitwasyon, sasabihin mo, ano pa magagawa ko? Sino pang chat ko? Sino pang lalapitan ko? Sino pang tatawagan ko? Sino pang hihingan ko ng tulong? Di ba? Puro ikaw yung lahat. Lahat ng naiisip mo na, ako. Wala na si Lord. Nasaan yung dependency natin sa Panginoon? Wala. Amen? At maaari nga magkaroon pa ng pagtatanim ng sama ng loob doon sa mga tao na hindi tumugon sa iyong pagtawag. Na hindi mo rin naman alam, baka nga sila ay nagdurusa din. Tapos kung ano-ano na iniisip mo. Nakabili nga siya ng tapos di ba minsan ganyan? Nakabili nga siya ng cookie, tapos 5 piso lang, di niya ako mapahiram. Parang yung ganun ba? Naiisip mo agad kung ano yung meron siya, pero hindi mo naman talaga alam kung anong pinagdadaanan din ng tao. So, ano na yung isip mo? Marumi. Hindi ba? Kaya sabi rito, at ang di malirit na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat. Kaya pag tayo po ay payapa ang kaisipan natin dahil nasa Diyos na yung kaisipan natin. Naiingatan ng puso. Ano sabi sa Biblia? Above all else. Ano yung pinapabantayan? Guard your heart. Kasi nga, ano ba yung puso? Deceiving. Lagi, gusto ng Diyos, bantayan yung puso po natin. Puso, pag-iisip, magkaano kasi ito eh. Magkaugnay. Amen? Kaya kung tayo po ay merong kapayapaan na nagmumula sa Diyos, ano mangyayari? Maiingatan ng puso mo, maiingatan ng pag-iisip mo. Hindi ka mag-iisip ng kung ano-ano sa kapwa mo. Hindi sasama ang loob mo. Bakit? Nilinawan ng God yung pag-iisip mo.
Binigyan ka ng Diyos ng kapayapaan. Sabi nga, di malirip na kapayapaan. Mabibili ba to? Hindi. Kahit saan ka pumunta, hindi mo to makikita kung saan. Ang tanging makapagbibigay nito ay ang ating Diyos. Ating Diyos na buhay. Napakahalaga ng malinaw ang pag-iisip at payapa po ang pag-iisip. Hindi ba napakasarap na pagtugon yan ng Panginoon sa sitwasyon na tayo po, pag tayo po ay nandun na sa hopeless, helpless, actionless, lahat na ng less nasa iyo. Pero bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan. Kaya nga sabi niya, be still for I am the Lord your God. Doon mo makikita, doon mo mararanasan, bahala ang Diyos. Amen? O nakaupo ka pa rin, due date mo na nga, bahala ang Diyos. Amen po ba? Kailangan mo na, nakaupo ka pa rin. Bahala ang Diyos. Kasi ginawa mo na yung part mo. Wala ngang nagano sa'yo. Di mo ba? Pumayapa ka sa harapan ng Panginoon. Meron yung sinabi sa Psalms 37 eh. Nabasa niyo na po ba yun? Awit 37. Tingnan po natin ha, saglit lang. Verse 5 po ata yun, kung di po ako nagkakamali. Psalms 37, verse 5, ayan. Tingnan po, umpisa po natin sa verse 3. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong kakamtan. Verse 5. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Pangako niya to. Sa NIV version, maganda to eh. And He will give you the desires of your heart. Kapag nandun ka sa talagang payapa ka at nagtitiwala ka sa Diyos, dahil gustong ipakita sa atin ng Panginoon na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Na tayong mga tao ay may limitasyon, may weaknesses, may mga kahinaan. Kasi baka akala po natin sa ating mga sarili, tayo po ay mga Superman at Supergirl. Bakit? Kinakaya mo lahat. Ginagawa mo lahat. Ikaw lahat nag-iisip. Ikaw na nga nagtatrabaho. Ikaw pa nag-iisip. Ikaw pa sa bahay, detalyado. O, ganito gagawin mo, ganito bibilin mo, ganito luluto mo. Ano niyo yung gusto kong sabihin? No? Hindi ikaw si Superman. Hindi ikaw si Supergirl. Amen. Dahil meron lang po tayong limitasyon. Sige, nagagawa mo nga lahat dahil kinakaya mo lahat. Baka sa bandang huli, magsisi ka, bagsak ang katawan mo. Tapos yung mga tao sa paligid mo, ang malungkot nun, sa'yo lang nakaasa. Pag wala ka ng mga detalyadong papagawa, wala na silang magagawa. Yun po yung nakakalungkot doon. So, hindi natin sila natulungan nun, sa totoo lang. Hindi natin sila natulungan at hindi natin din sila natuturuan ng tama kapag ganun ang ginagawa natin. Kasi wala naman ibang gagawa, ay ako na lang. Hindi naman niya kasi gagawin, ako na lang. Hindi naman niya maghahanap, ako na lang. Di ba? Tama? Kinukuha mo lahat eh. Hindi naman siya kikilos, ako na lang kikilos. Hindi siya maasahan, ako na lang. Yun po yung minsan na akala natin ay tama yung ginagawa natin. Pero sa totoo, hindi na po pala tama yun.
Dahil hindi nga natin sila natutulungan at hindi natin sila natuturuan. Pamigay mo yung bigat. O, ito sa'yo, isang timba. Sa'yo to, pangalawang timba. Sa'yo, pamigay mo. I-share mo. Bakit? Kasama sila dun eh. Yung binubuhat mo, kasama sila doon. Naunawaan niyo po ako? Yung kinakaya mo, ginagawa mong lahat, kasama sila doon. Ba't mo sila binubuhat kung kaya naman nilang maglakad at tumayong mag-isa? Hindi natin sila kailangan buhatin lahat. Dahil hindi tayo Diyos. Amen. Kailangan maturuan natin yung mga tao sa paligid natin. O, para hindi tayo pare-parehong mahirapan, ha? Ikaw dito, ikaw dito, ikaw dito, ako dito. E di nagkakaunawaan. Para hindi na kayo dadating doon sa punto na talagang magkakaroon pa ng sigalutan ang pamilya dahil marami nang dinadala yung isa. Hindi niya na kinakaya, sasabog na lang yan. Pag sumabog yan, paano na? Yun yung nababurn out. Doon, hindi na magiging magandang patotoo ang isang mananampalataya pag sumabog. E di paliit-liit, magpausok ka na. Kaysa sumabog ka. Tama po? Paliit-liit, magpausok ka na lang. Kaysa maghintay mo pang sumabog ka. Ikaw rin naman ang nagkakasala at narurumihan sa harapan ng Diyos. Bakit? Kapag galit ang isang tao, hindi na niya yan makokontrol kung ano lumalabas sa bibig niya. At kung ano ang pwede niyang gawin kapag kaya na'y galit. Amen. Huwag mo sabihin born again kapag kagalit. Yun nga yung minsan nahuhubad natin ang Diyos. Kaya nga ang sabi sa atin nung nakaraang linggo, clothe ourselves with our Lord Jesus Christ. Kada linggo, hindi. Araw-araw. Araw-araw, kailangan po natin ng Diyos. Araw-araw, kailangang dumudulog tayo sa Diyos. Araw-araw, humihingi po tayo ng tulong sa Diyos. Dahil kung wala ang Diyos, hindi po talaga natin kakayanin. Amen. Pero dahil napakabuti ng Diyos, sinasabi niya nga dito sa Philippians chapter 4 verse 7, at ang di malirit na kapayapaan, yun ang ibibigay sa atin ng Diyos. At ang isang mahalagang bagay doon na makukuha nga natin, hindi po tayo marurumihan. Bakit? Ayaw ng Diyos na ang kanyang mga anak hanggat maaari, inilalayo niya po tayo sa pagkakamali at paggawa ng kasalanan. Iniiwas niya tayo. Kaya nga gusto niya, maano yung isip mo, relax, payapa yung isip mo. Kasi pagka okay yung kaisipan mo, hindi ka, di ba? Kaya nga sabi nila, huwag kang magdidesisyon o huwag kang o mga ngako ng tuliro yung ano mo, yung isip mo. Huwag kang basta-basta magbibitaw ng salita kung wala sa ayos ang pag-iisip mo. Minsan kasi may kausap ka, sasabihin mo na lang para tumigil siya, oo, bibigay ko. Yung pala, hindi mo na malaman, yung sinabi mong ibibigay mo, hinisingil ka na niya pala sa utang, bukas bibigay ko. Wala naman palang ibibigay, o dinagalit pa yung ano. Sabi mo, di ba na ano niyo po? Huwag kang magdidesisyon, huwag kang magbibitaw ng salita nang ang isip mo ay magulo. Lalo mo lang dinadagdagan ang kaguluhan sa buhay mo. Kasi kung ako naman din yung naniningil, babalikan talaga kita kasi sabi mo bukas eh. Sabi niya bukas, punta ka doon bukas. Tapos hindi pala yun yung nasa isip mo. Sasabihin mo, ay sinabi ko ba yun? Di ba minsan sinasabi natin yun, ay sinabi ko ba yun? Bakit? Kasi wala sa loob mo nung nasambit mo yung salita na yun.
Wala talaga siya sa loob mo. Naano mo lang. Sinambit mo lang. Kaya napakahalaga po ng malinaw at payapa ang ating kaisipan. Nang sa gayon, nababantayan po ng bawat isa sa atin ang ating mga puso. Dahil yun ang gusto ng Diyos, pabantayan natin sa Kanya yung ating pong mga puso. Dahil ayaw ng Panginoong Diyos po natin na tayo po ay narurumihan, lalo na tayo po ay sinasabi natin mga anak na ng Diyos. Na tayo ay mga mananampalataya na. Amen. Yan mga kapatid, kung nandun ka na sa lugmok na sitwasyon, anong pangako ng Diyos uli sa atin? Isaiah 41 verse 13. Balikan natin. Napakaganda ng sinasabi niya. Hindi natin siya nabasa sa Tagalog. Nabasa po ba natin siya sa Tagalog? Isaiah 41 verse 13. Sabi po rito, sa Tagalog muna. Ako si Yahweh na inyong Diyos, at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sa taga-Israelita niya lang ba pinangako yan? Hindi. We have the same God, yesterday, today, and tomorrow. Sabi niya sa NIV, for I am the Lord your God, who takes hold of your right hand. Hawak niya yung kamay natin. Ito masarap naka-holding hands. Amen? Ito masarap naka-holding hands, mga kapatid. Dito tayo makipag-holding hands. Kanino? Kay Lord. May kantang hawak kamay, di kita. Ano sunod? Iiwan. Yun, sinasabi ng God sa atin yan. Hindi yung sino-sino hahawak sa kamay mo, tapos iiwan ka. Iiwan ka rin naman na luhaan. At least si God, totoo siya sa sinasabi niya. No? I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, ang nagsasabi sa'yo, do not fear, I will help you. Napakaganda ng pangako ng Diyos. Hinahawakan ng God ang kamay natin. Kumapit tayo sa Diyos. Makipagkapit kamay po tayo sa Diyos. Huwag tayong palag ng palag. Minsan kasi para tayong isda eh. Alam mo yung isda pag hinuhuli, di ba? Palag ng palag yan. Minsan ganun tayo eh. Palag ka ng palag kasi ang gusto mong mangyari, yung gusto mo. Hindi, kailangan ko na to ngayon. Kailangan ngayon magkaroon ka. Ngayon din. Ay, asan pa yung sinasabing be still, for I am your God? Hindi ka naman ma-still dyan. Amen? Do not fear, I will help you. Pangako ng Diyos to. Tutulungan niya tayo. Hawak niya tayo sa kanyang mga kamay. Huwag tayong matakot at siya po ang tutulong sa atin. Amen. Napakaganda po ng sinasabi ng Diyos sa araw na to, sa bawat isa sa atin, na bigat na. No? Na ang tanging nalilimutan lang pala natin gawin ay maupo. Yung pinapayapa ka ng God, alam mo yung kino-comfort ka niya, kaya kanya pinapaupo. Pauupuin ka lang talaga niya, wala kang ibang gagawin kung hindi maupo, mag-isip, manalangin. Hanggang sa ang iyong isip ay talagang nagpupuri na sa Diyos. At sinasambit mo na sa Panginoon lahat ng laman ng puso mo. Amen. Ganun po kabuti yung Diyos natin sa pagbibigay ng tulong. Kasi sa totoo lang, kadalasan, pag kailangan po natin ng tulong, ang una naman talagang hinihingan natin ng tulong ay tao. Wala naman pong masama humingi ng tulong sa mga tao. Tandaan po natin yan ha, baka ma-misquote nyo ako dyan. Wala pong masama na humingi ng tulong sa mga tao. Pero unahin natin, minsan kailangan pang gawin ng Diyos yung ganito, yung maging hopeless ka na, para lang talagang kumapit ka sa Kanya. Parang ganyan. Amen.
Minsan kailangang mangyari ang mga bagay na to para talagang kumapit ka sa Panginoon at maranasan mo ang di malirip na kapayapaan na tanging ang Diyos lang ang makapagbibigay. Kapag ka kasi isip ka ng isip, nakakasakit sa ulo. Amen? Sasakit lang yung ulo mo eh. Tapos doon papasok din. Pag isip ka ng isip, hindi payapa yung kaisipan mo, yung hindi ka nakarelax, doon na rin papasok yung stress. So lahat papasok sa'yo. Lahat papasok sa atin. Lahat yung papapasukin natin at tatanggapin ng ating katawan. Sino magdurusa? Tayo. Pag lahat ng yon pinapasok po natin sa ating katawan. Amen. Kaya kailangan po, yun iba, kaya po talagang, hindi mo talaga maano yung mga nagsusuicide, papasok sa isip nila. Pag walang Diyos sa buhay nila. Kasi pakiramdam nga nila, mag-isa na lang sila. Totoo yun. Totoo yun. Pero salamat sa Diyos, tayong mga mananampalataya na ay hindi po yan nakasama sa listahan ng kaisipan mo na gagawin mo yan. Bagamat dumadaan tayo doon sa kalugmukan, ay hindi po sasagi sa ating kaisipan na bawiin mo ang iyong buhay. Bakit? Nandun pa rin yung banal na pagkatakot natin sa Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, bawas stress po tayo. Yung mga bagay na minsan po kasi parang alam mo yun, yung lahat pinapatulan mo, diba? Lahat pinapansin mo. Minsan, kailangan magbawas ka na rin sa mga ganong bagay. Para bawas stress ka na rin. Hindi ko sinabing masyado naman kayong magdedma. Hindi naman. Pero timbangin mo. Piliin mo kung ano yung dapat mong dalhin, kapatid. Mamili ka ng dadalhin mo. Huwag mong dalhin lahat. Tama? Kasi baka yung bit-bit mo pala, basura na lang. Tapos bit-bit mo pa. Basura lang pala yan. Kung basura, anong ginagawa sa basura? Tapon mo yan. Amen. Baka kasi akala mo, dahil ikaw si Supergirl, Superman, bit-bit mo lahat. Kaya pati basura, pati dumi, bit-bit mo. Na hindi naman siya dapat mangyari, na hindi mo rin naman dapat ginagawa. Hindi natin dapat ginagawa. Amen. Tandaan ninyo, baka marami na kayong bit-bit na basura, tapon nyo. Hindi natin kailangan ng basura. Dahil meron tayong Diyos at tinuturuan tayo ng Diyos. Paano mabubuhay sa mundo na to habang wala pa po siya, tinuturuan tayo ng Panginoon. Para ano? Para tumagal tayo hanggang sa kanyang pagdating. Kasi sabi kay Jeremias, sabi ng Diyos kay Jeremias, Jeremias, kung sa ganitong hindi ka na makatagal. Nabasa nyo na yon? Paano pa pag ganito? Hindi ko maano sa inyo ng May sinabi si Yahweh na ganun kay Jeremias Jeremias, kung di ka makatagal sa ganito, paano pa yung parang ganito? Paano pa pag talagang dumating yung Kung sa ganitong pagkakataon, hindi ka na makatagal. Di ho ba? Kaya talagang ang training ng God sa atin, napakaganda. Bigyan po natin ng pansin ang pagtuturo at pagtitrain ng God kung paano natin dadalhin ang buhay natin dito sa mundo na ito. Pwede namang meron kang kasamang magbubuhat, magpasama ka dun sa iba, huwag mong buhatin lahat, kapatid. Kasi nga, baka pati basura, bit-bit mo na. Amen. At pipiliin po natin yung ating battle. Kung hindi naman ka battle, just a waste of time. Ignore. Amen. Kung alam mong hindi naman yun talaga battle mo bilang anak ng Diyos, huwag mo nang huwag mo nang pansinin.
Binibigyan po tayo ng karunungan ng Diyos na harapin ang ating pong buhay araw-araw. Bakit? Ganyan ang nangyayari sa mga tao kahit sa mananampalataya na araw-araw punong-puno ng stress. Bakit? Punong-puno ng aligaga sa mga alalahanin sa mundo na to, aligaga sa pagtatrabaho, aligaga sa pag-iisip ng kung ano-ano. Lahat yan, bit-bit ng mga tao. Kaya minsan, ito, tinuturuan tayo ng Diyos ngayon, anak, maupo ka muna, mag-relax ka, and take a few moments to think over ano na yung pinaggagawa mo, paano mo ginugugol ang oras mo. Yun yung papagawa sa'yo ng Diyos eh. Papaisip niya sa'yo, ano bang ginugugulan ng oras mo? Amen. Pero sa totoo, napakaganda ng pangako ng Panginoon. For I am the Lord your God who takes hold of your right hand. Kung ganito lang, no? Pwede lang sabihin mo, Lord, huwag mo po akong bibitawan. Dahil hawak ng Diyos yung kamay natin, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, huwag mong bibitawan ang mga kamay ko. Dahil kapag ako'y nakabitaw sa iyo, mahihirapan na naman ako. Yun din yung illustration ng footprints in the sand. Na akala niya, di ba, bigat na bigat siya. Yung tao na yon, no? Pero hindi niya alam, karga na pala siya ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, ang lagi niyang nasa sa isip, ako gumagawa, sarili ko gumagawa, ako nag-iisip, ako gumagawa ng paraan, ako naglalakad, ako nagtatrabaho. Hindi niya na namamalayan, ako, ganyan ka na ganyan, ako, binit-bit na siya ng Panginoon. Hindi niya na namalayan yun, hindi niya nga alam na karga siya ni Lord eh. Minsan tayo ganun din. Dahil ang nasasabi natin at naiisip natin, puro ako, hindi mo na namamalayan. Nawawala na rin sa isip mo. Meron pala akong Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, wala pong masama kung paminsan-minsan uupo ka lang. Take a rest. Umupo ka, mag-isip ka, hanggang yung isip mo sumusuko, mapupunta saan? Sa pagsamba sa Diyos. Tinitiyak ko sa inyo, mangyayari po yun. Na kapag ikaw ay pinaupo ng Diyos, pinag-isip ka niya ng mga bagay-bagay, hanggang sa yung isip mo, ipapasuko niya para siya po ay purihin at sambahin mo. At doon ka makakapanalangin. At ibibigay ng Diyos ang di malirip na kapayapaan. Magugulat ka na lang, dahil payapa ka na, di ba? Magugulat ka na lang. Isang pagkakataon na gagawin mo, nandun pala yung tugon ng Diyos. Naka-ready na. Anak, ito na oh. Masyado ka kasing natataranta. Parang ganyan. Iyo ba? Anong kailangan? Hindi na ho kasi natin nagagawa yan eh. Magbabad sa presensya ng Diyos. Kahit nagaano po tayo kaabala, magbabad pa rin po tayo sa presensya ng Diyos. Ang kailangan natin ay babad. Anong sikreto? Babad. Kailangan po natin, bakit? Ginagawa ba talaga natin yun? Diba? Aminin, hindi naman talaga eh. Amen? Pero ngayon, tinuturo, binabalik ng Diyos sa atin, mga anak, magbabad kayo. Redeeming the time for the days are evil. Yes, marami tayong kaabalahan, marami tayong ginagawa. Pero hindi dahilan yon para hindi mo gawin na sambahin at sundin ang ating Diyos at tagapagligtas. Dahil baka bandang huli, kapag kaharap mo na si God, mas masakit to. Eh di ba busy ka? Busy rin ako ngayon, Jenny, sorry. Nakaw,
Hindi mo maririnig yung well done, my good and faithful servant. Huwag kang masyadong umasa na marinig mo yun kung sinasabi mo palagi, wala kang oras sa Diyos. Ang mga Kristiyano kasi nakapokus lang lagi sa yung magaganda. No? Pero yung ginagawa nila, hindi nila pinagpopokusan. Nakapokus sila doon sa pangako ng Diyos na maganda. Gusto nila yon. Pero bago mo yun makamit, meron kang gagawin. Sumunod ka sa Diyos. Pagdating na sa usapang pagsunod sa Diyos, hindi na yun. Doon, nagkakatalo na ang mga mananampalataya. Tapos pagdating ng huli, gusto mo marinig mo sa Diyos, well done, and my good and faithful servant. Tanong, naging faithful ka nga ba? Kahit ngayon, masasagot mo yung tanong na yan Naging faithful ka ba sa Panginoon? Kung ngayon darating ang Diyos at uhusgahan niya tayo, pipila tayo dyan, isa-isa, mangyayari yun. Iisa-isahin tayo ng Diyos. Di ba nakaka-nervous yun? Ano kaya sasabihin ng God sa akin? Well done? O, ay, di ba busy ka? Sorry, wala akong panahon ngayon sa'yo. Next. Saan ka na nun? Ano sabi ng Biblia? Pag ako ay ano yun? Yung parang in-ignore mo siya. Pag di mo siya kinilala, hindi ka rin niya kikilalanin. Ano pong eksaktong sinasabi nun? Yung verse na yun sa Matthew. Pag ako'y kinahiya mo. Baka akala natin, sasabihin mo, hindi ko kinakaya ang Diyos. Hindi mo kinakaya ang Diyos, pero hindi ka sumusunod sa Diyos. Ano ginagawa mo nun? Paalala sa ating mga tao, sa ating mga mananampalataya. Baka akala natin hindi natin nakukomit yun, pero kung di tayo sumusunod sa Diyos, di ba? Hindi tayo nahihiya sa Kanya. Sa tao, nahihiya tayo. Pero sa Diyos, di tayo nahihiya. Tapos gusto mo, pagkaharap mo yung Diyos, maganda yung pagtanggap sa'yo. Isip-isipin din po natin yung mga bagay na to. Amen. Pero syempre, tayong lahat, gusto natin marinig sa ating tagapagligtas yung ganung pangako. Well done, my good and faithful servant. Gusto mo yon? Gusto nating lahat yan? Alam na natin ang susi. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dalangin ko po ay meron po tayong muling natutunan sa araw na to sa mga salita po ng ating Diyos. Hallelujah. Lord, salamat po, O God, sa pangako mo sa Isaiah 41 verse 13 that you are holding our right hand. Lord, kailangan namin yon. Kailangan namin ng paghawak mo sa aming mga kamay. At yung sinabi mo na huwag kaming matakot kasi tutulungan mo kami. Ngayon pa lang, Lord, kiniklaim na po namin, O Diyos, yung tulong mo. Hindi na namin iisipin saan pa magmumula yung tulong mo, sino ba yung mga gagamitin mo, hindi na namin aabalahin ang aming isip sa mga ganong bagay. Kasi sinabi mo nga, ikaw nang bahala. I will carry you. Pangako mo yon sa Isaiah 46 verse 4. I will carry you, I will rescue you, I will help you. And thank you, Lord God, for all those promises, Panginoon. Kaya payapain mo po ang aming mga kaisipan. Above all else, guard our heart. In Jesus' name we pray. Amen.